What's up guys? So dahil nag-request ang kapatid ko, magluluto tayo ng isa sa mga paborito kong pagkain sa Pilipinas. Isa sa mga hinahanap-hanap kong pagkain noon, ang Batangas Lomi. Samahan nyo ako at i-share ko sa inyo yung kung paano magluto ng isang Batangas Lomi. Hindi to authentic kasi hindi naman ako talagang tubong Batanggenyo. So sana magustuhan nyo guys. So welcome back again sa aking vlog guys. Sana naman sipagin ako sa paggawa ng mga content na bago. Time check, it's 1:19 PM na dito sa New Zealand, and I'm sure like parang 5 hours advance kami sa Pilipinas. So let's go guys. Samahan nyo ako gumawa ng isang Batangas Lomi. Let's go! So, araw ng Sabado ngayon guys. At kakauwi ko lang kaninang 11. Mga 11:10 ako nakauwi kasi 11 sarado na shop namin. So hanggang Sabado pumapasok ako dito. So Monday to Friday, and then hanggang Sabado. So matutulog dapat ako, ay nag-request yung kapatid ko na magluto ako ng Batangas Lomi, which is ano na lang, meron na lang I think isang oras para lutuin nyo kasi parang 2:30 magbe-break time siya. So ihahabol natin kasi matagal na niyang cravings yun. So yeah, your wish is my command. So nagdirito na tayo sa bahay guys. May pakwa pa ako. So first things first, syempre bago tayo magluto, maglinis muna tayo ng ating kamay. Diba? Alright guys, so next thing natin ay napakasimple lang. Hugasan lang natin itong frozen na baboy. So parang maghugas lang tayo ng kamay. Papakuluan natin itong baboy, and then afterwards, after niya kumulo, huwag natin itapon yung pinaglagaan ng baboy. Kasi gagamitin natin yun sa sabaw ng ating Batangas Lomi. So lalagayin natin to after natin malagat, mapalambot ng maayos for ilang minutes. Iprito natin to, tapos ito yung magiging toppings natin. So yan guys, so napakasimple lang sa paglalaga natin ng ating baboy. Gagamit lang ako ng bawang at paminta lang at asin. So para magkaroon na ng konting lasa. So sa paggawa ng Batangas Lomi ako kasi mas preferred ko na mas maraming sibuyas. Hindi ko alam kasi para sa akin parang mas namumuot yung lasa at saka mas mabango siya. And pag ako kasi nagluluto mas gusto ko ng maraming bawang at sibuyas para mas malasa siya. Parang sa akin kasi sa pananaw ko yung bawang at sibuyas dun ko kukunin yung talagang lasa at aroma na ibibigay ng ewan ko basta yun. Basta sa paniniwala ko, bawang at sibuyas isa sa mga dagdag papalasa at magpapasarap sa ating pagkain. So mas prefer ko na pag gumagawa ko ng Batangas Lomi, mas maraming sibuyas. Good. For our next part, huwag na natin patagalin dahil mukhang matagal pa to. Putik ka. Nabusa pa nga kami ng gasol.
my God. Guys, namin yung reserve sa likod. At nga pala, gagamit nga pala tayo ng atay ng baboy. Kikiam. At dahil ito yung palapit na mukha ng mami sa Pilipinas o ng noodles ng Batangas Lomi, ito na yung kinukuha ko at lagi kong binibili. So, okay naman, lumalabas naman ang mukha ng Batangas Lomi. So, at isa pa pala, kailangan natin ng itlog. Gamit lang tayo ng 2 itlog for the mixture para sa itsura ng Batangas Lomi. Iwan muna tayo ng atay na nalalaban kasi frozen kasi ito. So i-chop lang natin siya sa maliliit. Yung sakto lang na pang toppings lang. So, hi guys. So, dito na natin ito sa Siyempre, kailangan tikman natin to guys. So, haluin lang natin ang mahagiyat. Sarap. Haluin natin yung pasta. Ganyan. Ito yung sinasabi ko guys na pag maraming sibuyas parang mas lamang na lamang yung lasa. Tapos yung bawang malalasap mo. Tapos isa kasi sa mga napapansin ko lang sa mga lutong hindi naman sa lutong Batangas, sa Loming Batangas mas masarap yung maraming sibuyas at toyo. Siyempre hindi dapat mawawala dito papahanghang, pero nangaraw na ako kumakain ng sili. Pero para sa inyo guys, papakita ko sa inyo paano ako kumain ng sili. Walang tayo sa ref. So ayun guys.
Mas solid kasi yung anghang pag kinain mo talaga. Dahil upang mo na pa. Grabe. Try nyo guys, napakadali lang. Try natin yung, tikman yung mini lechong kawali namin. Sabay natin ang sili. Guys. So ang ginawa ko dito, hindi ko masyad tinapangan ng oyster o ng soy sauce kasi may mga panlasa kasi na nakaalatan sila masyado, o yung iba naman kung tatabangan, at least kung mas matabang, mas okay lang kasi lagyan mo lang ng toyo, sibuyas, okay na. Unlike kasi pag napasobra ka, ang hirap na kabuti. Testing naman natin yung atay. Yung atay na prinito natin kanina. So sa atay naman to, hindi ko masyado pinakaluto kasi masyado siyang parang parang siyang chewing gum pag sobrang luto-luto. Sakto lang yung atay. Nandun yung chewy niya pero hindi ganun ka-chewy. Naman kikiam. Tapos kung medyo hindi kayo nasasatisfy sa sabaw, medyo nalalapnawan pa kayo, dagdagan nyo lang ng cornstarch, or kung wala ang cornstarch, wala pampalapot lang. Siyempre, ewan ko lang kung sa Batangas, o hindi na Batangas lang may itlog. Pero ako, ito nilagay ko lang. Pero doon kasi sa kinakainan ko sa Pilipinas, doon sa Taytay Rizal, sa may Rizal app, hindi ko na, ewan ko kung meron akong video nun dati, na parang kumakain na ata ako ng logi nun. Basta yun, parang may itlog ata sila. Ang init ng itlog. Maraming salamat sa panonood guys. Naway sana na gusto nyo ng video na to. Naway sana subaybayan nyo at sana panoorin nyo to. At sa mga gusto mag-request ng gusto kong lutuin, gusto kong next na content, comment lang kayo dyan. Don't forget to like, share, and subscribe sa aking Facebook and sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. And don't forget to click the notification bell. See you on my next vlog. Bye bye mga kaunggoy.